Nagsapakan sa gitna ng kalsada ang dalawang grupong ito sa Iloilo. Ayon sa mga pulis, posibleng nakainom ang mga sangkot na may dati na umanong alitan. 3 sa kanila ang nahuli ng pulis kabilang ang isang menor de edad. Pinaghahanap ang iba pa. Posibleng maharap sa reklamong alarm and scandal ang mga nagrambol. Nanalasa naman ang isang buhawi sa Labangan, Zamboanga del Sur. 2 bahay ang nawasak ayon sa uploader. Isinasangkot ni dating Congressman Zaldico sa panibagong video si First Lady Liza Araneta Marcos at kanyang kapatid. Hindi sa issue ng maanumalyang flood control projects, kundi sa umano'y cartel ng mga agriculture products. Ibinunyag naman ni Pangulong Marcos na nagtangkang mam-blackmail ang kampo ni Ko para di makansela ang kanyang pasaporte. May report si Tinang Panganiban Perez. Kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Sa First Lady, Liza Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Matapos idawit si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos sa umano'y budget insertions at pagtanggap ng kickback, iniugnay naman ni dating Congressman Zaldico sa panibagong video sina First Lady Liza Araneta Marcos at kanyang kapatid na si Martin Araneta sa kartel sa mga agricultural product. Sabi ni Ko, pinahinto ng First Lady ang investigasyon sa Kamara noong 2022 nang pumalo sa 600 pesos kada kilo ang sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Liza Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Habang ang investigasyon ng Kamara sa pagmahal ng bigas, pinakialaman di umano ni Sandro Marcos at nooy House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon. At noong araw din yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez upang ipatigil ang House investigations tungkol sa bigas as instructed ng Pangulo. Sabi ni Ko, napagalitan pa raw ng dating Speaker ang Agriculture Secretary dahil nabisto umano ang mga SOP sa mga importasyon. Dahil inilabas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. Humihingi ng paumanhin si Secretary Laurel Chu at sinabi niyang, pasensya na, masyado akong naive. Hinihingan pa namin ng tugon ng mag-inang Liza at Sandro Marcos. Gayon din si Martin Araneta at si Romualdez. Sabi naman ni Chu Laurel, gawa-gawang paratang at kwentong pang Netflix ang mga sinabi ni Ko. Dagdag niya, masamang tao si Ko. Maging ang presyo ng isda, kontrolado rin, sabi ni Ko. Ang accounting kumpanya na ito lang ang nabibigyang permit to import. Dahil dito, kontrolado din ang presyo ng isda. Sa pagdinig ng Kamara nitong September 16, 2025, sinabi ni Agriculture Secretary Chu Laurel na si Ko ang namimilit sa kanilang bigyan siya ng import permit. Meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan ng isda. At ang pangalan nun, Zaldico. We were being forced at that time to give him 3,000 containers of fish, which I did not agree. Ang mga videong inilalabas ni Ko, ginawa umanong bargaining chip ng dating kongresista para hindi makansela ang pasaporte nito, ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Dinapitan po kami ng abogado ni Zaldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. Tinanggihan daw yan ng Pangulo. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Zaldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Pinabulaanan niya ng abogado ni Ko. Wala raw siya nakausap sa gobyerno para itigil ang mga video kapalit ng di pagkansela ng passport ni Ko. At wala raw siyang kontrol sa paglalabas ng mga video. Tanong naman ang palasyo sa mga inilalabas na video ni Ko, bakit pa utay-utay at nag-iiba ang mga alegasyon sa bawat video?
mas maganda po siguro na tapusin na muna kung siya man po yung nagsasalita. Mula video 1, 2, 3 hanggang video 4 and 5, madaling nag-iba ang kanyang hairstyle. Kaya tuwing makikita natin at masasabi natin ang mga inconsistencies, maaaring magbago rin siya ng kwento. Nahaharap si Ko sa kasong malversation of public funds at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act kaugnay sa umano'y substandard na flood control projects sa Nauhan, Oriental Mindoro at itinayo ng kumpanyang SunWest na pag-aari ng pamilya ni Ko. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure at DPWH sa Ombudsman ang 8 tinaguriang contractors o mga dati at kasalukuyang kongresistang nakakubra ng kontrata sa mga flood control projects. Samantala, nadagdagan pa ng 2 ang mga nakakulong na kaugnay sa substandard flood control project sa Oriental Mindoro. May report si Joseph Moro. Balik Sandigan Bayan ngayong araw si DPWH Mimaropa Maintenance Division Chief Juliet Calvo. Muli kasi siyang inaresto ng kasuhan na rin ng malversation kaugnay ng 289 million peso flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro na nadiskubreng substandard. Pero kung noong Lunes nakapagpiyansa pa siya para sa kasong graft, ngayong araw dinala na siya sa Camp Karingal. Non-bailable ang malversation na isinampa sa kanya ng Ombudsman. Ang isa pang kapwa-akusado ni Calvo na si Engineer Montrexis Tamayo, iniharap na rin sa Sandigan Bayan at dinala sa Quezon City Jail Male Dormitory. OIC Chief ng DPWH Mimaropa Planning and Design Division si Tamayo na inaresto paglapag na NAIA Terminal 3. Ayon sa PNP-CIDG, sakay siya ng flight mula United Arab Emirates kahapon. Tikom ang bibig ni Tamayo sa mga tanong kaugnay sa pagkakasangkot niya sa maanumalyang proyekto kontra baha. Sina Calvo at Tamayo dagdag sa 7 nauna ng ikinulong kaugnay ng substandard na flood control project sa Oriental Mindoro. Bukas nakatakda ang kanilang arraignment para sa kasong graft. Habang sa December 2 naman, itinakda ng Sandigan Bayan 6th Division ang arraignment at pretrial para sa kasong malversation. Hinahanap naman at hinihimok ng sumuko ang 7 iba pang may warrant of arrest kabilang si dating Congressman Saldi Co. Ang kaso ni Co posible pang madagdagan matapos irekomenda ng Independent Commission for Infrastructure at DPWH sa Ombudsman na kasuhan siya at 7 iba pang tinawag ng ICI na contractors. This congressman should not be engaging in private business activities that conflict with their official duties. They should not influence bids and awards. Members of Congress must not sway procurement processes, nor should they participate in or benefit from government contracts. Dapat mahinto na itong kultura nagpapakontrata sa Kongreso. Sa investigasyon na ginawa ng ICI at DPWH, 1,300 na mga proyekto yan na nakuha ng mga pinakasuhang kongresista sa loob ng 8 taon mula 2016 hanggang 2024. Katumbas yan ang aabot sa mahigit 92 billion pesos na halaga ng mga proyekto. Sabi ni Congressman Lara, tinatanggap niya ang desisyon ng ICI na pakasuhan siya sa kaugnayan niya sa JLL Pulsar Construction. Pero paglilinaw niya, hindi ito tungkol sa anomalya sa DPWH projects, kundi tungkol daw sa kanyang dating kaugnayan sa JLL Pulsar. Giit niya, bago sumabak sa serbisyo publiko ay wala na siyang anumang ugnayan sa kumpanya na hindi raw sumali sa mga kontrata ng mga proyekto sa kanyang distrito mula nang siya'y maluklok. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng 7 iba pang kongresista. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may 12 hanggang 15 kongresista pa ang iniimbestigahan. Payo niya sa kanila umami na at makipag-usap sa Ombudsman. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakakuha ng 2 panibagong freeze order ang Anti-Money Laundering Council para sa mga ari-arian ng 2 isinasangkot sa flood control scandal. Hindi pinangalanan ng 2 pero ang isa, mataas na opisyal daw ng isang independent constitutional body. Dating elected official naman ang isa. 230 bank accounts, 15 insurance policies at mahigit 3 bilyong pisong halaga ng air assets ang na-freeze na ari-arian. Sa kabuuan, aabot na sa 11.7 billion pesos na halaga ng mga ari-arian ng mga idinadawit sa flood control scandal ang na-freeze na ng gobyerno.
Hindi bababa sa 10 ang napaulat na nasawi sa sunog sa Hong Kong. 31-story residential building ang mahigit 8 oras nang nasusunog. Hindi patukoy kung may mga natrap. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Wala namang Pilipinong nadamay ayon sa ating embahada doon. May-ari ng truck na nang-araro ng mga sasakyan sa sumulong highway, pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office kung bakit hindi dapat panagutin sa insidente. Pinagsusumiti rin siya ng Motor Vehicle Inspection Report para patunayang roadworthy ang truck. Sa imbestigasyon ng pulisya, nawalan daw ng preno ang truck. 3 ang nasawi, kabilang na ang truck driver. Biyahe ni dating presidential spokesperson Harry Roque pa Austria noon Siyame. Hinanapan daw siya ng patatoong fit to travel na matapos ideklara sa airline na naoperahan siya sa spine. Patungo sa ng Austria si Roque kaugnay ng hiling na asylum sa the Netherlands. Base sa Dublin Rules, Austria ang magpoproseso ng asylum request dahil sila ang nagbigay ng visa kay Roque para makapasok sa European Union. Senator Chis Escudero wala umanong naging paglabag ng tumanggap ng campaign contributions mula sa kaibigang government contractor noong eleksyon 2022. Sabi ng COMELEC Political Finance and Affairs Department, kahit pa presidente ng Centerways si Lawrence Lubiano, hindi siya ang Centerways. May iba o hiwalay raw na pagkataong isang korporasyon sa mga opisyal o stockholder nito alinsunod sa isang desisyon ng Korte Suprema. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ginawaran ng Management Excellence Award si GMA Network President and CEO Gilberto R. Duavit Jr. ng isang business news magazine. Pakilala ito sa mahigit 3 dekada niyang karanasan sa broadcast industry. Sa kanyang pamumuno, isinulong ni Duavit ang mga progresibong strategiya para sa hinaharap ng network na nagpalakas sa performance nito at nakapagpalawak sa reach nito sa TV, radio at online. Bukod kay Duavit, kinilala rin ang ilang opisyal ng gobyerno at iba pang personalidad. Clea Pineda ifinlex ang flying skills pasubik to Lingayen and back. Yes! Yes! Happy and satisfied ang special passengers niyang sina Janela Salvador at anak niyang si Jude. Ang katotohanan, may bagong haharap sa korte ng Bubble Gang. Excited na ang fans sa mga revelasyon ng bagong karakter na gagampanan ng certified batang bubble at dating mainstay na si Rodfield Macasero. ako natutuwa kasi makakapag-perform ulit ako sa Bubble Gang. Sobrang na-miss ko sila sa... Nakilala si Rodfield sa viral duo na Moy Moy Palaboy. Dating Miss Universe CEO Anja Krajutitip, may arrest warrant daw ayon sa Thai media outlets. Inilabas daw yan ng korte nang hindi siya sumipot sa hearing ng kinasangkutang fraud case na aabot sa mahigit 50 million pesos. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. The real quality of the product must come from the... Eksenang tila mula sa pelikula ang dinarayo sa Lantern Festival sa Chiang Mai, Thailand. G tayo dyan kasama si Darlene Kai. Unti-unting nagliwanag ang himpapawid, hindi dahil sa mga tala, kung hindi sa libu-libong lantern na sabay-sabay ipinaubaya sa langit. Ito ang Yipeng Lantern Festival ng Chiang Mai, Thailand. Ginaganap taon-taon tuwing first full moon ng November. Dinarayo ng mga turista mula sa iba't ibang bansa. Dream come true daw para sa Pinoy traveler na si Denver na masaksihan ng makulay na tradisyon ng Chiang Mai. Yung super magical yung experience, tapos very overwhelming siya. Especially yung pag nakita mo na yung lantern sa langit, and then lahat ng tao masaya, ang dami nagyayakapan sa paligid. Parang punong-puno ng love and hope yung paligid kapag nandun ka na.
Para sa well-wishers, walang dapat ikabahala dahil ang lanterns biodegradable at gawa sa rice paper. Lilipad lang yan for 15 minutes. So, since nasa gitna kami ng bundok, kapag bagsak nun, wala na yung apoy. So, hindi siya makakasunog ng puno. And hindi siya aabot sa dagat din kasi malayo kami sa dagat. So, lahat ng lanterns na pinalipad doon, babagsak lang siya sa isang lugar and then dinadampot din siya ng organizers. Sobrang pasalamat lang ako na na-experience ko yung event na yun and yung moment na yun. Para sa mga nangangarap ding ma-experience ang Lantern Festival, magplano sila ahead of time. Kasi ubusan ng ticket yan. Kapag nandun na kayo sa event, be present and be in the moment. Kasi super magical ng experience. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.